Hindi na normal. Ang sinasabing normal lang ang lahat ni Bangag, mga kababayan. Diba? Sabi niya, normal pa naman ang lahat Hindi daw magandang sinyalis ito, mga kababayan, sabi ni Dr. Loren Badoy, dahil siya ang leader siya ang presidente, mga kababayan. At siya lang, mga kababayan, ang katangi-tangi sigurong tao na nagsasabing normal lang ang lahat na nangyayari ngayon sa ating bayan. Ano ang binibigay nitong senyales, mga kababayan, sa mga tauhan niya, sa gabinete niya, mga kababayan, na kung sasabihin niyang normal lang ang lahat, baka magiging complacent itong mga tauhan ni Bangag. Sasabihin ng mga gabinete niya, normal lang pala ang lahat, wala tayong gagawin as is. Sa makatuwid, mga kababayan, si Marcos mismo ay sa halip na mag-focus dito, mga kababayan, sa krisis na nangyayari sa ating bansa, ay nakuha pa niyang magturo-turo, mga kababayan, sa mga paaralan para masigurado daw niyang talagang matututo itong mga estudyante. Diyos ko Lord. Naging supervisor, mga kababayan, nagturo sa mga pupils at naging waiter pa. Diyos ko Lord, doon serving food. Serving food instead of serving the people, mga kababayang Bangaga na to. Panoorin niyo po, ha? Umani ng dagsang negatibong pagbatikos at mga komentaryo, itong parang baliwala lang. Parang wala lang, no? Talaga, para sa kanya talaga, mga kababayan, normal lang yan. Ang buwisit. Hindi apektado, mga kababayan, ang Bangag na to. Kibit-balikat na pahayag kahapon ni Bongbong Marcos Jr. nang tinanong po siya na nakaambang ang pagsambulat ng malaking krisis sa ating Wala na hindi na nakaambang, andito na bansa. Ang sagot niya, normal lang yan. Dahil tayo ay may everything is normal. Pati presyohan daw, mga kababayan, normal. Kaharap na krisis, kaya mahirap ang ating sitwasyon. Normal yan. At parang hindi siya nababahala, walang pagtugon kung anong gagawin. Hindi niya nararamdaman. Detached out of this world ang kanyang komentaryo, ang sabi ng mga netizens, at nagagalit ang mga mamamayan sa ganung uri ng kawalang damdamin. Walang damdamin. Napahayag sa gitna ng nakaambang at nararamdaman na, in fact, na krisis ng ating mga kababayan, Ma'am Lorraine. Kaninang umaga, pumalo na po sa 102 pesos per liter ang diesel. Mas mataas pa yan. Sa ibang lugar, sa ibang lugar, mga kababayan, 115 na. 21 pesos. Kung mayroon pang 92 pesos per liter. At ito ay patuloy na dumadaus-dus ang ating kalagayan habang lumalawak ang krisis na ito. Ma'am, normal ang lahat. Except kay Bangag. Wala lang sa kanya. Eric, i-quote ko siya, ha? I-quote ko ano yung sinabi ni Bongbong sige, ma'am, go. Marcos. So sabi niya, right now, we don't have a problem. Diyos ko, we don't have a problem. Sa totoo lang, mga kababayan, ang numero unong problema ng bansa is yung Singagba mismo, mga kababayan. Ang ating Bangag mismo ang problema. Sa supply with food, we don't have a problem with supply sa petroleum products. Diyos ko Lord, we don't have a supply. Wala problema. Kung wala pa problema, bakit nag-increase pa? Including fertilizer for the farmers. So that's our main concern. So far, we've been able to keep everything at normal levels. Diyos ko Lord, asan ka nakatira, Bangag? Everything is normal. No need to hoard. The vendors are wala rin kami mai-hoard. Isang tuka lang kami operating. They are keeping prices at normal from what we were maybe a month ago. Pareho pa din. Terrible. Sinungaling yan, ma'am. That is a very outright lie. Yeah. Budol. Diesel is up by around 20 pesos per liter already. 20 gasoline pesos. has gone up. So parang what parang ang ginagawa niya, ginagaslight niya tayo. Parang iniinit. Oo nga, parang nananadya pa, mga kababayan. Parang nananadya talaga, Imagine lang bala natin to, parang ganyan kasi yun yung lumalabas sa bibig niya kinukot niya lang ng tayo, tinitis tayo, normal lang,
Buti nga sa inyo, dyan kayo sa baba. Dito kami sa taas. Diba na everything is okay, the prices of food have gone, nothing has changed, no? So parang, and what's dangerous is that it comes from supposedly the president, diba? So all the agencies will take their cues from him, no? They would, Oo nga. Lahat ng ahensya, mga kababayan, susunod sa kanya. Sasabihin niyang normal lang. Sasabihin ng mga ahensya, normal lang pala eh. So why cramming? Saan normal pala eh, 'di ba? Instead of being in a crisis mode, which is what the entire freaking world is, 'di ba? Buong mundo ngayon, crisis mode. Tapos itong itong addict na ito, no, everything is normal daw. Addict. So, that's a signal from the chief executive na relax lang tayo. 'Di ba? Whereas if you tell the truth, no, sabihin mo yung totoo na ito yung nangyayari ngayon, umakyat na ng presyo ng ganito, the agencies will find ways, no, para maibsan ang kahirapan ng Pilipino. That's Wala, a signal. normal pa daw eh. But a statement like this is very dangerous for a lot of things for the Filipino people. And number one, it's misinformation. Number two, ginagaslit fake ka news, eh. Parang, no? ini-imagine Fake news, na pala mga natin kababayan, lahat ito. no? Kasi sabi niya eh, di ba, tarantado. No, Oo. imbis na sabihin mo yung totoo na ganito yung nangyayari ngayon, pero magkapit-bisig tayo, ito yung ginagawa ng gobyerno. I think maybe it is a very clear picture of Abnormal of lang, what no? he really knows, no, how things are working with him, that he's not either being told the truth, no. Kahit hindi ka sasabihan sa katotohanan, mga kababayan, tanga ba yan si Marcos? Kailangan ba talagang sabihan siya sa totoong nangyayari sa bansa? Wala siya kaalam-alam. Paano pa siya naging presidente, mga kababayan ko? Wala pala siyang alam. Or he's being told the Diyos ko, Lord. truth, but he doesn't know how to handle it, no. Yan, So, Yan na hindi siya marunong talaga magpresidente. Hindi Something ka like marunong. that is- Sabi yan, BP Sara, ha? really a super fantastic red flag. Talagang baliw tong taong ito. Baliw. Baliw talaga. Yeah. Ang sabi nga naman ng mga mamamayan, kung papakinggan mo siya sa pagsasalita niya, itong si Bongbong Marcos Jr. sa media, it's as if he's talking from the hood. Nagsasalita siya mula sa talampakan. Kaya nga, hindi nga siya nagpanik, mga kababayan. Nakuha pa siyang magpunta-punta sa mga paaralan, mga kababayan, na, hindi mo yan trabaho, bangag. Hindi mo yan trabaho. Lalong-lalo na ngayon sa panahon ng krisis. Hindi sa utak. Kasi talaga naman pong Talampakan. hindi tumutugma sa realidad ang kanyang sinasabi, and yet naniniwala siya na realidad ang kanyang sinasabi. So either baliw ka o saltik ka, Saltik. o kaya talaga namang hindi ka na nanonood ng mga balita at Wala. Imposible. Lahat na ngayon, mga kababayan, nanonood, alam ang nangyayari sa ating bayan. kung anong iaabot sa kanya na papel, babasahin niya na lang. Pati siguro kung abutan yan, mga kababayan, na basahin mo ito, saltik ako. Basta abot ng kanyang mga kababayan, kanya mga alipores dyan. Pero either way, bulok pa rin yun kasi Bulok! a competent leader must always be on the details kung anong kalagayan ng kanyang bansa, anong kalagayan ng kanyang pamahalaan, ano ang kinakaharap ng kanyang mamamayan. Hindi po pwede ang ganyang style na basta Style na mo, lang bulok. kung anong iaabot na papel sa'yo, babasahin mo. That is a gross incompetence. Gross And that is a incompetence. crime for Oo. being a leader of Impeachable yan, mga kababayan, either way. a country na hindi mo alam ang mga pinagsasabi mo, hindi mo alam ang ginagawa mo. Mga kababayan, mali po ito talaga sapagkat sabi ni Ma'am Lorraine, ang huling pagpatak ng presyo ng diesel na siyang ginagamit ng mga nagmamanufacture, Ma'am Lorraine, ng ating mga kuryente para umandar ang mga planta ng mga public transportation, mga 75% po ng industriya natin gumagamit ng diesel at Oo then nga. gasolina. Ang huling patak Sa mga generators, mga kababayan, di ba? ng diesel, ma'am, ay 82 pesos, ngayon 101. So that's Grabe, no? 20 pesos almost na pagtaas in a matter of only how many days? 6 days. Ang gasolina was only 74 at ngayon pumapatak na siya, mga kababayan, sa halagang mga 91. So that's also around 19 or 18 pesos per liter. Baliktad na, no? Dati-rati, mga kababayan, di ba ang gasolina ang mahal tapos ang diesel yung mura? Dahil yung processing ng gasolina, mga kababayan, is mas
mas refined, mas complicated mga kababayan. So, mahal ang gagastusin. Pero ngayon, mas mura ang gasolina kaysa sa diesel. So hindi na po normal ito. Ang ganitong utak mayroon ang presidente na nagpapakilala na siya ang pinuno ng ating bansa. Ay, naku, pinuno pa mo. Kung sasabihin niya na normal pa. Normal, paano po maging normal? Papunta na sa 70 to 80 pesos per kilo ang bigas. Mga kababayan, ang pinakamababang kalidad na kahit ang aso magtatampo na kakainin ito dahil hindi kaya ng sikmura ng mga hayop, ng mga aso. Grabe ka naman, magtatampo pati aso. Ay nasa presyo po ng 48 to 50 pesos, mga kababayan. Grabe. Ang medyo kayang lunukin ng sikmura, nasa 62 to 65 pesos per kilo, Ma'am Noreen, ang kilo ng bigas. So, at ito ang nakakabahala dahil nakaambang po ang pwedeng pagkawala ng maraming trabaho sa Middle East. Dahil po sa epekto nitong armadong tunggalian ng Iran sa bansang Israel at bansang Amerika, mga kababayan. And yet, walang contingency and categorical plan of emergency actions ang gobyerno ni Marcos. Hindi rin natuloy po ang emergency session na magsasalita siya sa harap ng Kongreso sa kapulungan ng Senado at kasama ang House of Representatives for emergency powers. At ang sinasabi niyang normal ang presyo ng mga pagkain, normal ang Mr. presyo Lord, ng mga abono, that is not true. Sapagkat mismo ang gobyerno, ang DTI, ang mga iba't ibang sangay ng gobyerno ay inaamin po nila papunta po sa crisis level Papunta sa paputi. ang presyo ito na ba ang papunta na sa paputi, mga kababayan? ng pangunahing bilihin Lord, bangag. ng bigas, noodles, kape, asukal, at pati na ang presyo ng kuryente. And kahapon, Ma'am Noreen, sinabi niya, pinipigilan ko ang pagtaas ng pamasahe. Diyos ko Lord, mapipigilan mo ba yan habang buhay, bangag? For a while, mapipigilan, pero kagaya ng peso, mga kababayan, versus dollar, pigil sila ng pigil hanggang until, mga kababayan, hindi na nila kayang ipigil na falsely manipulate ang peso. Once na break na ng resistance mga kababayan, wala na silang bala para pang pigil dyan sa pagtaas. Haharurot na itong peso. Pababa, mga kababayan, ang value versus dolyar. Akala niya sikat siya at popular siya. Hindi naman makaagapay. At hindi nakakayaning mag-survive ng mga public transport utility jeepneys. Akala siguro ni Bangag na yung magkano nga ba yun? 5,000? Sapat na yun. Hoy Bangag, yung 5,000 mo isang kargahan lang yan. Hindi pa nga yan maka-full tank. Ay nako. Bida-bida pa siya. Sabi niya, bawal ang epal. No, bawal ang epal kapag mag-distribute ng ayuda, walang picture dapat. Hindi na magsasalita ang mga politician. And then siya ang gumawa nun. Napakangagva. Ngagva talaga, mga kababayan. Para mamasahe pa, ano ang sasakyan, ano po ang gagamitin ng ating mga kababayan kung ganito po ang pahayag niya. At walang subsidy o anumang tulong para sa mga commuters, wala ding tulong para sa ating mga public transport system, Ma'am Lorraine. And all of a sudden, maririnig mo siya na something, ang sinasabi niya, everything is normal. Everything is normal except you. Nasa pantay pa rin na antas na kaya pa natin ang kalagayan ng ating bansa, Ma'am Lorraine. It's like naalala mo yung KOJC siege, Eric, yung sinabi niya na walang barel at walang samantalang tayo na nandun tayo at may footage, di ba? May footage na kitang-kita mo, armed to their teeth, itong si Pangit, si Nicolas Torreng, walang yang yon, di ba? So, I mean, this is the kind of, I think that the Filipino people already know, Kasi outright lies na yung lumalabas sa bibig niya talagang brazen and ridiculous lies talaga, to say something like that, And yet, what is he doing? He's on a spritz, umiikot siya, nagda-damage control siya. Kunyari, the other day, nagpunta siya, a few days ago ba, last week yon, he went to the PCOO, nung time ni PRRD, because nga yung leader namin noon, sinimula niya yung build, diba? So, kahit sa PCOO, meron kaming build, kasi naabutan namin noon, analog na communications na yung merong isang upuan lang tapos isang talat bukbok na bukbok. So
ang ginawa ni Secretary Martin, state of the art na ngayon ang ating communications. So may communications hub, etc. all over, 'di ba? So talagang nag-build to a point where it's world class, 'di ba? Yan yung Duterte way. So anyway, Marcos went there and then nagyabang-yabang siya. So in other words, he's really reduced to kasi nung time na yon, nung natapos yung media hub and all these innovations na nangyari, build ng communications ng Pilipinas. Hindi naman pumunta si PRRD eh. Hindi na, kahit napos na siya, parang sa amin noon, hindi siya big deal. Trabaho yon, parang ganon. Pero ito, so pathetic, no? Napupunta ka dyan, noon pa yan tapos, noon pa, no? Tapos, you take credit for it, for something that you did not do, and for something that even PRRD then did not attend. Di ba talaga? So, sinisimot niya talaga, simot na simot, and he's riding on the coattails of a man that he extraordinarily rendered and placed in The Hague. Di ba? So, walang hiya talaga itong taong ito. Talagang wala ka nang hahanapin talaga sa addict na to. Talagang I don't know Eric what the implications are, no? What the implications are when, kasi this has never happened in our country that bad, no? Ganyang kasama na chief executive na you can see that he's really an empty shell na nagsasalita siya. Tapos ang dami-dami niyang sinasabi na hindi maliwanag, and then you can tell, I shared a clip there, no, if you want we can play it, where you can see that wala talaga siyang not one decisive bone in his body. Talagang hindi siya nagde-decide, hindi siya marunong mag-decide. Isa yan sa trabaho ng chief executive, ikaw magde-decide agad. Yun yung kagandahan kay PRRD, ang bilis, very decisive siya. No, tapos whether mali or kung mali tapos nagkamali siya, iti-tweak niya, ayusin niya, but he's going to make a decision, no? Yeah. Ito pang PR lang talaga to, ma'am eh. Ang alam niya, akala niya pogi points. Akala niya kailangan lang sa presidente ay pumunta ka sa mga feeding program, pumunta ka doon sa mga press conference, mantakin mo, pinatula niya pati ang Kamuning Footbridge. Inakyat daw niya. Sinama pa niya yung pamilya niya. Sinama pa niya yung pamilya niyang mga adik. Di ba? Hindi naman nila ginagamit yun, yung footbridge na yun. Hindi naman sila. So malinaw na wala siyang alam sa pamumuno. Iyan po ang katotohanan. At ang delikado dito sa tanong mo kanina, Ma'am Lorraine, nakaambang po ang pagsambulat ng krisis. Pwedeng paglaruan ni Marcos at ng kanyang team ng mga PR handlers, ng kaniyang binabayaran na mga pang-publicity gimmick na gumagawa nito, si Claire Castro, sila John Vic Rimulya, sila Lisa Araneta, sila Martin Tambaloslos. They can play around with political game, but they cannot play around with the economic impact of the crisis. Hindi nila ito pwede mapigilan, Ma'am Lorraine. May sariling dynamics ang ekonomiya. So kapag sumambulat po ito at hindi handa ang ating bansa, for example, we are looking at the possibility, dahil wala pong nangyayari na centralized and government-to-government negotiation for supply sa ating produktong petrolyo, na halimbawa, ma'am, kung malayo ang Strait of Hormuz na hindi siguradong dumaan ang supply transport, dahil 22% ng Middle East production nandun nagagaling dumadaan sa Strait of Hormuz. Nagbebenta naman yata, ma'am, ng langis ang Brunei. Nagbebenta din ng langis ang iba pang Middle East countries na ang rehiyon nila hindi dadaan sa Strait of Hormuz. Pero right now, wala pong ganong hakbang ang gobyerno ni Marcos para magkaroon ng steady supply ng mura at hindi tayo mawawalan ng supply ng produktong petrolyo. No concrete actions about this. Wala siyang alam kung paano gawin. Number 2, mayroon po, ma'am, tinatawag, no? May binabanggit ang ilang lawyers na nakakausap natin, in lieu of the emergency powers that has not yet been granted to him by Congress. May provision po sa saligang batas na ang powers of the president include the general welfare of the people in times of calamities, in times of disaster, in times of exigent situation like this. Kaya niya pong panindigan na sasabihin niya for the next 90 days, gobyerno ang magtatakda ng presyo sa produktong petrolyo. Magreklamo kayo kung magreklamo kayo, pero I will stand by the general welfare mandate of the president to protect the people. Pwede pala gawin yan, ma'am. Nasa saligang batas pala yan. At pangalawa, kahit wala siyang emergency power, sasabihin niya, kami po ang magtatakda ng rasyon ng mga fuel, and then lahat ng mga produktong petrolyo ay ang Department of Energy ang mag-supervise muna. In the next 90 days,
kahit mayroon pang oil deregulation law. Debatihan na lang natin later on yan kung mabagal kumilos ang Kongreso. That's how decisive should be a president, the way Rodrigo Duterte made a decisive and categorical action that in times of crisis, you have to act on extraordinary means para tugunan mo ang pangangailangan ng iyong bansa. Kaya ma'am, siguro itong statement na everything is in the normal, wala siya talagang magawa, wala siyang alam. Hindi niya alam anong gagawin. At the only way for him na makakatulong sa bansa is to resign and let a new leadership come in for the government. Ang tanong mo ma'am, tayo ba ay nakaambang sa malala at malubhang krisis na pwedeng will go out of hand at out of control? Pwede po ma'am. Pagmumula nito ng kaguluhan, pumapapil na, nagpapa-interview na ang mga komunista. Sila Teddy Casino, kaliwat ka ng interview na sila. Sinasabi na nila ang krisis ay posibleng sumambulat na. Ngayon, kumikilos na sila sa schools. Sa kahapon na ma'am, sa PUP, binira na nilang yung TEP-LCAC, may mga walkout ng League of Filipino Students at anak bayan sa PUP. Sa Polytechnic University of the Philippines, may mga mass walkout na inihanda sa UP Diliman at UP Manila. So ito ay oportunidad talaga, itong katarantaduhan at kawalang direksyon at kawalang kakayanang mamuno ni Marcos is a disaster recipe in favor of the communist terrorists and those who are criminals na gustong masakin ng ating lipunan, Ma'am Noreen. You know, I want to give a vision to our people, no? How it will look like kung wala dyan si Bangag. At kung maayos ang namumuno sa Pilipinas. At mahalaga itong vision na ito. Kasi talagang lugmok tayo ngayon. No? Talagang the CPP, NPA, NDF are moving in. All these forces, even the drug syndicates, di ba? Yes. And there's a power play going on where people are positioning themselves to be president in case mabagsak na itong si Bangag, di ba? I'm talking about itong faction na yung third force or something, di ba? Na biglang defensive si Gibo, di ba? Defensive. Kaya, identified sa kanya yun, mama. Sila ni Bronner at ni Gibo, identified sa kanila yan. Yeah, so defensive sila, di ba? So, I want to give you a vision kasi here, no, in Japan, how did the Japanese government respond to all of this, no? Right now, they're building a bunker. Oh, yun. A bunker that will fit millions of... Here in Tokyo, it will fit hundreds and thousands of Tokyo people, no? Citizens of Tokyo. And it's happening all over the country and it will be done in a few months, no? Yung pera ng bayan doon napunta, 'di ba? Tapos it will be stocked with food, everybody's preparing for that war, 'di ba? And yung ayuda nila, it's already in place. It's not ayuda katulad ng ginagawa ng mga bulok diyan sa Kongreso, no, na pangbili ng ng boto para sa mas na impeachment na 'yan, 'di ba? Yan pa rin yung nasa isip nila, 'di ba? So napakaganda kung ang bansa ninyo na-experience naman natin 'yan kay PRRD, 'di ba, yung COVID. 'Di ba na sabay-sabay tayo bilang isang bansa na dinadaanan natin pero maayos yung leader at sinasabi niya yung katotohanan, wala na tayong pera pero ibebenta natin, huwag kayong mag-alala, diba? So yun yung this is what I think that we must not lose, no, na that what the standards that PRRD gave us, kasi nga nakakalugmok nakakagalit itong taong ito, no, itong Marcos na ito, na even I don't even like to hear his voice, you know, it's just there's something about it that really repulses me talagang it's so repulsive kasi puro kasinungalingan, puro kabobohan, 'di ba? Tsaka talagang I see him as evil Talagang evil tong taong ito. Talagang walang lumabas na like right now, he's wasting so much time. Nagpapapogi for what? May naniniwala pa ba sa'yo? Sa kakapapogi mo na yan, mukha ka ng kalansay. Tapos bagsak naman yung trust rating mo. Ang ibig sabihin nun, ang gusto ng tao magsilbi ka, gago. 'Di ba? Huwag ka magpapapogi dyan kasi hindi ka na pogi, mukha ka ng kalansay. Sinungaling ka na, drug addict, wala nang respeto ang tao sa'yo, dinuduraan ka na ng tao. Kapag ka ang trust rating mo ay -9. Eric, pero maybe we can listen to that. We can have the video, ma'am. Sige po. Okay, thank you. Full process of Congress already approved emergency powers for you to lower or suspend excise tax on fuels. Also, do you intend to exercise that power? Oh, that depends. Marami, it's a very complicated calculation. We will see. Depends on the trends. You have to watch the trends of
on oil prices. We will just have to look. It's very hard to say because it's all speculation. We don't know how long this will last for. We don't know what the effects are. We don't know what will happen in the Straits of Hormuz. So, right now we are just adjusting to the situation. And when the situation calls for it, then we will see like when to exercise that power and how. Oh, mga kababayan, walang laman, ano? Walang laman ang kanyang sinasabi. Walang naintindihan ng taong bayan doon. Mabuti pa tinagalog mo na lang, pinilipino mo na lang. Walang laman. Speculation daw. Let's see and let's wait and see. Yun ang sinasabi niya, bugok. 3 linggo na po ang Kung crisis talaga na ito. ubod ng bugok, Eric. 3 linggo na ito, Ma'am Lorraine, mga kababayan. Ang crisis na ito ay 3 linggo na po. Hindi lang kahapon. Para mag-speculate pa siya. Ang word Walang kakayanan. speculation lang lahat. At ito, Mama, the powers of the President, if he wants to make it through Congress, kung ayaw niyang gamitin ang emergency powers, kung alam niyang kanyang kapangyarihan at ang kanyang obligasyon, edi kung ayaw niyang gamitin ang General Welfare Clause, nagpatawag siya ng special session. Sasabihin niya, pinapanawagan ko ang pamunuan ng kapulungan ng House of Representatives at ng kapulungan ng Senado, itigil na muna yung impeachment na yan laban sa Vice President. Mag-emergency session tayo. Is that allowed under the law? Yes. Of course. Can the President call an emergency situation? On the basis of emergency situation, can he call and convene Congress for emergency session? Yes. Tama po. Pwede. Bakit hindi niya ginawa? Siya lang makakasagot nun. Hindi niya alam. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Alam mo kung bakit? Yes, ma'am. Bago siya humarap sa camera, nag-snort ng cocaine yan. Pagkatapos Pwede. niyan, Pwede. ayan. Pagkatapos niya, magsisnort ulit yan. No? Addict yan eh. Pwede. Pwede, Tsaka ma'am, kasi hindi siya nautal doon, ma'am, eh. Hindi siya hindi siya lowback Yeah. doon. I mean, would that surprise anybody, that quality of a response, di ba? Pero kasi, ang pinag-uusapan talaga natin dito, talaga yung character ng taong ito. He's an Karakter ng empty tao. shell. He's an empty shell. Talagang, something as simple as that, no? Yun ang Walang alam. sagot. Talagang hindi marunong magdesisyon. Siguro and depends what Palaka will tell me to say. 'Di ba? Hindi na tanong. And that's why nga all of this this media blitz of this idiot, no. He should just really stop it. He should stop it because it's Yeah. backfiring. People see even clearly siguro marami nang nabasag na laptop at siguro pinagbabato ng tao. Nakakagalit 'di ba? Nakakagalit din Tama. yan ang sagot, 'di ba? Grabe. Ma'am, pwede naman yung sabihin, alam mo, kung kahapon yun, on Thursday, I will convene an emergency session on the basis at exactly 8 o'clock. I will wait at Congress, at Senate, and I will call all of them to have a special meeting, bringing with me my economic team and my security cluster leaders of the cabinet to face Congress. Pwede niyang gawin yon. Hindi po yon pagdidikta. Yon ang pangangailangan na dapat gawin. Kung si Rodrigo Duterte yan, o kung si Sara Duterte yan, yun ang ginawa. Yun ang, alam ko si Rodrigo Duterte, alam ng isang Sara Duterte kung anong gagawin. Ang Sakto. poder at kapangyarihan, alam nila kung kailan ito gagamitin on a decisive manner, on a decisive time. Di po ba, Ma'am Lorraine? Yeah. And alam nila kung anong iuutos at sino iuutos at paano ito aayusin, 'di ba? Kaya lang kasi look at him, 'di ba? He's surrounded. Who is that behind him? Si Chu Laurel, 'di ba? Si Kiko Laurelia tayo, Ma'am. Laurel, the DA DA secretary. nga may 8 billion disallowance sa COA, Ma'am, di pa may paliwanag. And nakatanggap ng maraming maleta 'yan. Ang dami ng maletang Oo. natanggap, no? I'm going to check right now kung anong maleta. These are people that prop him up. Kasi nga magkakapareho sila. They nagbe-benefit ng sobrang kawat sa Pilipino itong mga ito. And yet, no, there is a crisis. There's a Middle East crisis, but there's an even bigger crisis. It's a Yes. Bongbong Marcos crisis. No? I agree. So he has to step down. He has to resign. Hindi niya kaya ang trabahong ito. Hindi niya kaya. Maraming dadaanan ang Pilipinas. Maraming tayong mas malaking mga hamon. And he cannot handle it. Zero. Ang alam lang niyan ay magnakaw, mag-cocaine. Ganyan lang ang alam niya. Pero yung magsilbi, wala siyang alam. The barest minimum, wala siyang alam. He has to resign. We're looking right now at a country that could be obliterated off the face of the earth because we have a drug addict leading us. Diba? So, I'm really begging the armed forces of the Philippines. Oo, mag-intervene na kayo.
Grabe, no? Grabe kayo na Mag-intervene talaga na- yung... Ma'am, ililinaw natin, ma'am, ha? Mag-intervene kayo not to grab power, not to No. have mutiny, No. but to make Marcos resign and Resign. let the constitutional line of succession of power be protected and be observed through the legal means. Peaceful. Hindi po kami nagsasabi na magkudita kayo. Baka panibagong kaso na naman ito kay Ka-Eric at kay Ma'am Lorraine ng inciting to sedition. Naglilinaw kami, ha? Pag sinabi naming intervene in a constitutional context. Peaceful. Yeah, because it is given, ma'am, resignation is a constitutional option of the president so that the country can be saved. Hindi na niya kayang mamuno eh. Wala talaga siyang kakayanan mag-isip ng tama para sa bansa. He does not belong to be the president sa opisina na yan. Kawawa ang buong bansa. Unless gusto ng AFP at ng PNP na makita na mag-civil war. Dahil kanya-kanyang pwersa, kanya-kanyang pagkilos, aalsa ang tao dahil gutom, wala na. Gulo na ito. Yun bang inaantay nila para sila mag-intervene to have a constitutional context of transfer of substitute of power? Yun bang the vice president, dahil si Sara Duterte man yan o hindi, it is stated in the Constitution when the president can no longer lead the country and making the country go towards collapse and towards total decay, wala na tayong choice kundi you have to change the leadership. Ang election sa 2028 pa. Ayaw niyang bumaba. Kaya sana naman po, hipuin ang inyong pinakagalamay ng kukunting konsyensya para makita nyo na papunta po ang aming inaalala ni Ma'am Lorraine bilang mga political observers, papunta po sa pagsabog ng isang krisis na pwedeng pagmumula ng kaguluhan, ang nakaambang krisis na hindi kayang pamunuan ng isang Marcos Jr. ang tamang direksyon ng pamahalaan natin. Eric, meron din ako mamaya papapanood sa inyo. Sige, ma'am. Na ang ganda nung kailangan hindi natin ito kalimutan. Hindi natin kalimutan yung this is about the maleta, meron siyang parang sinamarize nila ito, ha. Sige, i-post natin, ma'am, sa ating technical line support para ma-upload nila sa ating preparation. Pero ma'am, gusto ko yung pinuntuhan mo kanina. Resignation is the only option for the country to move forward. Kasi kung siya pa rin dyan na nakaupo, kita mo sinasabi niya, 3 linggo, mag-iisang buwan na po next week. Mag 1 month na po, papuntang 1 month na ang krisis sa Middle East. Wala pa pong malinaw na pagtigil ang armadong tunggalian na ito ng Iran, US at Israel. Lumalawak pa po ang krisis na ito at marami na po ang naapektuhan. Lalo na po ang pangdaigdigang supply at produksyon ng langis. Samantalang tayo po, 90% halos ng ating ekonomiya nakasandig at gumagamit sa produktong petrolyo. And yet, ang word na maririnig mo kay Marcos, well, let's see, let's wait. Let's speculation if we act right now, tarantado. Gago, no? Speculation ba ito? Wala talaga siyang alam. Kaya we understand why ang posisyon namin dito sa Bigwas ng Agila nila Ma'am Lorraine, resignation, and let the more competent and more capable leaders that can lead the country come in. Ma'am Lorraine. But itong video that we're going to ask them to play will answer the question for why hindi siya nagre-resign, no? Kahit na ganyan nakasama, no? Sobrang sama. Because nga maraming nabigyan ng maleta and they are highly invested in keeping him in power because a Sara Duterte presidency spells trouble for them. Kasi si Inday, just talaga si Inday kasi hindi siya talaga politiko, hindi siya nakikipag-areglo. Hindi talaga. Hindi siya talaga yung gagawin niya kung ano yung tama, gagawin niya kung ano yung dapat, ganun siya, no? So kahit na hindi pa popular, sinabi niya kung ano yung totoo. Hindi pwedeng walang managot, 'di ba? Pag ako naging president, lagot kayo sa akin. Ganun yung sinasabi niya, 'di ba? So ayan yung mga nasa likod ni Bongbong Marcos. Syempre nangangatog sila kasi tingnan niyo si Inday, no? You can really tell that she's a force to reckon with, no? Pang-presidente talaga si Inday. I agree. So if the video is ready, sana we can play it na.